Si Andy kasi isa siya sa, when I see her, hindi mo mabubura sa isip na kailangan akaakibat mo sa kanya yung mami na. Vice versa. Pagkasama si Tita Jane, hindi mo pwedeng ihiwalay ang imahe na nakadikit si Andy pa rin kahit saan kayo magpunta. Minsan nga pagkausap ko si Andy, kunwari nandito siya, gagawin masaya, grabe parang nanay mo, ginaganon ko siya, parang nanay mo, oh kuya, hindi nga, oh, may mga expression sila na pareho, may mga, nakakamiss, lahat naman, even to this day, there are times na naiisip ko, kahit daddy ko, daddy ko, napag-usapan nga namin minsan mga magkakapatid during the pandemic, what if dad was still alive during the pandemic? Oh my God, kaya yung isa sa mga matigas ang ulong bawal lumabas pero makikita mo siya ay nasa labas. Alam mo yung gano'n? Even with Tita Sherry, nakaka-ano lang, at nakaka-pressure kasi that's why lahat ng attention na pwede ko ibigay kay Tito Mike, sinisavor ko. Like, pag kunyari mag-iimbita as much as possible, like talagang oh sige, lunch tayo, sige, dinner tayo. Lalo na now, most especially my grandparents are here, sila mama, sila papa nandito eh. So I'm trying to spend more time with each other kasi nag-July lang ata sila tapos babalik na ng America. Si Tito Mike naman kakagaling lang na Spain. So ganun lang kami. So napapanagipan na sila. Si Daddy, Tito Mike, si Daddy, si Tita Sherry, Tita Jane. Kailan ba to? A few months ago. Yung panagit mo na akala mo buhay pa sila. Ganun yung feel so real na, bakit? Parang, ang eksena, parang pabasok ako ng isang barber shop eh. Tapos biglang nakita ko, nakaupo, nagbabasa ng dyaryo. Sa dyaryo, hindi mo nagbabasa ng dyaryo daddy ko. Pero yung, diba? Teka, 2014. Ganun yung, magigising ka na lang. Yung parang, panaginip pala. So, nung nalaman ko, like, I wanted to visit. Kaya ano pala yun, per schedule eh. Kung gusto niya or kung kaya niya na magpabisita. Hindi na ako he was our director sa Daddy. So, nung nag-usap kami ni Glyza about it, malungkot kami. Kasi he really played a big factor sa nagdidirect siya ng Daddy. Kasi during the time my dad was diagnosed also. So, dumalaw pa si Tito Rick sa bahay ni Tita Sherry kung saan nasan si Daddy. Weeks or months before my dad passed away. Dumalaw siya, so doon ako na parang magbarkada yan. As in, they're like brothers. So, kinukwento sa akin ni Tito Ricky dati, alam mo ba, nung binuhat kita nung bata ka, inihian mo ako sa mukha. Ganun ka. Sabi ko, talaga, gusto mo ba? Try natin ngayon. Ganun. Yung ba accident lang, maiiyan ka Tito Ricky. Yung mga ganyan. So, nakakaano lang. That's why nung yakap ko kay Ricky May tsaka kay Ara. I also know the story, yung mga tampuhan nila ni Ken. Alam ko yan kasi nag-usap din kami ni Tita Jack, nung kasama kami sa startup. Kwentuhan kami about it. Yung mga ganyan, nakakarating lang sa akin kasi maano ako, mga family, ano ako eh. So pag may problema or may mga gusto lang ikwento about family, I can relate. Kasi yung pamilya namin very colorful, very dramatic yung family namin. So pag may mga ganyan, mga issues, just ko, yung nag-share si Tita Jackie sa akin, talaga, ganun naman sa eulogy niya na kaayos sila. Diyos ko, tuwan-tuwa ako na yun, para talaga. Yeah, alam ko yun. Yakap ko kay Ricky May. Nagtanong pa nga siya sa akin, is it gonna be easy along the way? Sabi ko, oo. Kasi sabi ko, yes, but it comes and goes. 1 week, okay ka. The next week, maalala mo. It doesn't end. Kahit ako nga eh. Gusto ko. Hindi naman mawawala talaga. 11 years na. 2014 si Daddy. 11 years na. So eto, malapit na naman ang birthday niya. September 1 is his anniversary. Yeah, maalala pa rin.